Ituloy po natin ang ating pagsagot dito sa ginagawa pong panglalabo ni Willie Santiago na isang bagong sibol na sinungaling na mangangaral sa ating panahon. At ibig po naming ipagpauna sa inyo na kung susubaybayan yung buo itong ating ginagawang pagtalakay, ay makikita nyo pong pinatitibay niya ang kanyang samahan at pinipilit niya pong siraan ang kapatid na Soriano sa pamamagitan po ng purong-purong kasinungalingan, kapatid na Sani. Kung papakinggan niyo po buo yung aming pong sagutan, marirealize niyo po kung sino po talaga nagsasabi ng katotohanan at kung sino po talaga yung nanghihilot ng talata at nanglalabo ng mga salita ng Diyos sa Biblia at kung sino po talagang nagpipili-pilipit ng mga talata sa Biblia para lang maipalabas yung kanyang nasa isip. Ano po? Kaya ang anyaya po namin sa inyo, mga kababayan, pagka po kayo ay nakikinig po sa sagutang ito, sundan niyo pong buo para po maunawaan ninyo ng mabuti ang aming pong talakayan, kapatid na Rodel. Opo, at ngayon po ay atin namang bigyan ng pansin, kapatid na Sani, yung tinutulan kasi natin siya doon sa kanyang paliwanag na yun daw Zacarias 13:7 hanggang 9, hindi raw natupad yon sa samahang inakay ng kapatid na Perez kung ano-ano na ang mga pinag-iimbento niya. Ngayon, nantutol natin sa kanya dahil lang sabi niya, yung pastor daw na sinaktan doon, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ang sinagot natin sa kanya, ang ginamit na hula ng Panginoong Jesucristo, yung hanggang Zacarias 13:7 lang. Hindi naman kinuha ni Kristo at ginamit yung 13:8 hanggang 9. Di ba? Dahil ang totoo, nung si Kristo mamatay, hindi naman natupad yung 13:8 hanggang 9 sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil ang paniwala kasi niya, yung 13:8 hanggang 9, malaking kapighatian yon, kapatid na Sani, na magaganap pagkamatay daw ni Kristo. Ngayon, ang tanong natin sa kanya, 2,000 taong mahigit na nakakalipas, hindi pa natutupad yung Zacarias 13:8. Sumagot siya, kapatid na Sani. At ang sinagot niya, gumamit siya ng talata, yung 5:28 ng Juan. Nanlabo na naman. Oo, nanlabo Para na naman. labuin niya yung 13:7 ng Zacarias, Oo. patuloy hanggang 8, para pagduktungin niya yun, na yun ay magaganap sa ating Panginoong Kristo. Gumagamit siya ng talata para labuin yung 13:7 hanggang 8 nitong Zacarias. Oo. No? Paano nyo ba nilabo ito, kapatid na Rodel? Ito po, gumamit po siya ng talata sa 5:28 hanggang 29 ng Juan, kapatid na Sani. Ang nakalagay doon, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun daw salitang at dyan, kapatid na Sani. Ang katumbas daw niyan 1,000 taon. Kasi doon nga naman sa Zacarias 13:7, pagkatapos ng 7, yung unang salita doon sa 8, at mangyayari. So may at doon. So kumuha siya ng at doon sa 5:28, 29 ng Juan, gaya-kayan. Yung at ikadyan, 1,000 taon ikayan. Mabubuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama, yun daw at dyan, 1,000 years. Bumasa pa sa Apokalipsis, kapatid na Sani. Ano ba masasabi mo? Ito po, mga kababayan, isa pong na namang napakalaking lagim na kinakalat sa YouTube nitong si Wilfredo Santiago. At kung magsalita po ito, akala mo nakasumpong ng napakalalim na karunungan sa Biblia. At kung magpatutsada pa sinasabi niya, hirap ika, sabi niya, no? Siya po ang may turo na nakabasa ka ng salitang at, sa isip po iyon ay dire-diretso. Iyon ay walang pagitan. Meron pong nasa Biblia, mga kapatid, na salitang at, ang pagitan po 1,000 taon. Yan po yung sinasabi niya sa kanyang video. At pinagbibintangan niya pa si kapatid na Eli, na sinasabi niya, mahirap ho kausap yung ating mga dating kasamahan, yung ating dating tagapagturo. Kasi siya mismo ho, walang disiplina po sa kanya. Ayan. Minsan gusto niya ay nasa Biblia, minsan naman siya ay wala sa Biblia. Yan po ang bintang ni Wilfredo Santiago, which is, hindi po totoo yan. Dahil si kapatid na Eli po, sa tuwing nangangaral, lagi pong may batayan sa Biblia. At siya nga po ang orihinal na pagka tinanong mo, ang sagot, basa.
Yun pong lagi sinasagot ni kapatid na Eli pagka sa tuwing may magtatanong sa kanya tungkol po sa Biblia. Pero ito nagbibintang na si kapatid na Eli raw, minsan gusto na sa Biblia, minsan daw, wala sa Biblia, wala raw disiplina. Pero dito po makikita nyo po kung sinong walang disiplina at kung sino po talaga yung wala sa Biblia. Kung napansin po ninyo ito si Wilfredo Santiago, kung gumamit po ng mga talata sa Biblia, hindi naman ho sinusuhayan ng iba pang talata Walang disiplina Bakit walang disiplina? Tignan po ninyo kung paano niya idinuktong itong 13:7 hanggang 8 ng Zacarias para patibayin niya yung kanyang paniniwala. Susuhayan niya ng ibang talata. Tignan niyo po kung may disiplina ito, mga kababayan. So, tignan po natin kung paano niya ipaliwanag. Mahirap po kausap yung ating mga dating kasamahan, yung ating dating tagapagturo. Kasi siya mismo, walang disiplina po sa kanya. Minsan, gusto niya siya nasa Biblia. Minsan naman siya wala sa Biblia. Paano mo lalabanan yun? Diba? Siya po ang may turo na nakabasa ka ng salitang at. Sa isip po, yun dire-diretso. Yun wala nang pagitan. Meron pong nasa Biblia, mga kapatid, na salitang at. Ang pagitan po, 1,000 taon. Gusto niyo pong mabasa, mga kapatid? Juan 5:28 hanggang 29. Ito po, mga kapatid. Yung at yan, 1,000 taon ng pagitan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yan, dalawang klase po ang pagkabuhay na mag-uli. Pagkabuhay na mag-uli ng mga mabuti at pagkabuhay na mag-uli ng mga gumawa ng masama. Di ba? Sa Biblia, mga kapatid, ilang taon ba ang pagitan ng pagkabuhay na yan? Di ba? 1,000 taon. O yan, nadinig niyo po yung kanyang pagpapaliwanag. Meron siyang itinuturo ngayon na yun daw at kapatid na Sani, nangangahulugan yon ng 1,000 taon. Kaya winasan niya yon para i-apply niya doon sa Zacarias 13:7 hanggang 9. Bakit? Kasi nung mamatay nga naman ng Kristo, ang tagal-tagal na ng panahon, kapatid na Sani, hindi pa nagaganap yung malaking kapighatian na sinasabi niya. Na yun daw ang apoy na pangdalisay. Doon sa nakasulat sa 13:8 hanggang 9. Gumamit ngayon ng sitas para i-justify niya yung haba ng panahong lumipas na hindi nagaganap yung kadugtong nung hula nung mamatay ang Panginoong Hesukristo. Gumamit ng sitas para patunugin na yung at doon mahabang panahon. Pero definite yung sinabi niya, 1,000 taon. Ilang libong taon na ba nakakalipas? May 2,000 taon na, kapatid na Rodel Isang at lang naman nakalagay doon Oo nga dapat sana, kung 2,000 taon yon nakalagay sana sa Zacarias, at Ayun. mangyayari. Dapat ganon, di ba? Ito talagang makikita mo kung paano nilalabo yung talata ng Biblia, kapatid na Rodel Dahil ang Biblia kasi, pagka gumagamit ng numero at bumabanggit ng mga hula, mga taon, o mga araw, mga bilang, eksakto po yan, mga kababayan. Hindi po pwedeng magkamali yan. Kagaya po ng nakasulat sa Biblia, nang mamatay ang ating Panginoong Kristo na sinasabi, 3 gabi, 3 araw, mabubuhay siya mag-uli. Pagkatapos siya mamatay pagkalibing. Oo. Di ba? Eksakto yun, 3 araw na buhay. Mhm. Walang labis, walang kulang. Nung sinabi ng Diyos na uulan sa lupa, nung panahon ni Noe, na 40 gabi, 40 araw, eksakto yun. Umulan. Di ba? Pag sinabi ng Bibliang 1,000, 1,000 talaga. 1,000 yun. Oo. Di ba? Dapat eksakto magaganap yan. Pero itong kay Kapitan Kopya at Kapitan Wento, na walang wenta, sinasabi niya na yung Zacarias 13:7 hanggang 8 na meron salitang at, doon sa pagitan ng bersikulo, 1,000 taon daw yon. Kung 1,000 taon yon, bakit 2,000 taon na hindi pa nagaganap yon? Yan. Di ba? Hindi ba malabo yan? Ha? Kapitang Kopya? Paano mo sasagutin ngayon yan?
Kaya nga ikaw, nung ipaliwanag mo yan namimilipit ka Mm. Bakit ka namimilipit? Kasi, nung yan i-explain mo na, hindi mo mabanggit na after ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, 1,000 taon. Oo. Ang panahon na dapat na dumaan para mabuhay. Kundi ang sinasabi mo, Yung dalawang sa nagsalita doon, hindi sila makapaniwala na yung 13:7, no, ay karugtong din po ng 8:9. At mangyayari, yan po yung mangyayari sa hinaharap. Kaya bibilang ka talaga ng mahabang panahon dyan. kaya yung dalawang nagsalita doon, hindi sila makapaniwala na ang Zacarias 13:7 ay karugtong din ng Zacarias 13:8 hanggang 9. At mangyayari, iyan po ay mangyayari sa hinaharap. Mhm. Kaya bibilang ka ng mahabang panahon. Ayan. Gano'ng Hindi. kahaba? Gano'ng kahaba? Ba't di mo sinabi eksaktong haba? Oo. Ang sinabi mo lang, bibilang ka ng mahabang panahon. Di mo sinabing bibilang ka ng 1,000 taon. Bakit? Hindi ka tatama Oo. Lagpas na Di ba? Lagpas na hindi ba may daya yan? Di ba hilot yan? Bakit sinabi mong bibilang ka ng mahabang panahon? Bakit hindi mo pinangatwiranan na bibilang ka ng 1,000 taon? Dahil yun ang sinasabi mo na yung at ay 1,000 taon. Di ba? Ay di sabit ka yan, kapatid na Ronel, di ba? Talagang sabit yan, kapatid na Sani, kasi umiimbento lang Pinipilit niyang pakahuluganan yung talata ng maling pagpapakahulugan. Kaya hindi niya malaman ngayon kung saan siya pupunta. Ayun, akala ko naman sasagot ng may sagot talaga. Aba binanat 1,000 taon. Yung 13:7 hanggang 8, kung ilalapat mo sa kanyang paniniwala, wala na, lapse na yung 1,000 taon niya. Expired na, yung sinasabi. Di ba? At ang nakalagay naman noon, maliwanag naman, at lang. Oo. Hindi naman at. Naku. Wala ito. Talaga ito si Kapitan Kopya, paano pangangatwiranan ngayon yan? Kasi mahilig ka magduktong ng mga tala-talata na hindi naman magkakaduktong. Kagaya nga na sinabi ng nakaraning kapatid na Rodel, parang yung buntot ng elepante, dinuktong mo sa daga, hindi ngayon makausad itong daga. Sa laki ng hinihila niyang buntot. Ganyan ka. Hindi ka makausad-usad. Di ba? Hihintayin namin sagot mo dyan. Kung paano mo pangangatwiranan yan. Ha? Ngayon, sinasabi mo na para bang ito, kapatid na Rodel, yung at daw dyan, paliwanag daw yan ni kapatid na El na 1,000 taon. Which is, yun naman ang pinaniwalaan niya. Oo. At pinaninindiganan niya ngayon. Mm. Di ba? Oo. Na yung naituro sa kanya, dito, sinasabi niya, nakalimutan niya na siya may turo. Na yun naman ang tinanggap mo ngayon at yun naman ang pinakatwiranan mo. Oo. Ayan. Pero, for your information, at sa mga kababayan natin nakikinig, hindi si kapatid na Eli may turo niyan. Tama. Hindi si kapatid na Eli. Sino may turo niyan? Kapatid na Rodel. Si kapatid na Perez. Si kapatid na Perez. Oo. Panahon pa ni kapatid na Perez, yan ang turo niya, na yung at dyan ay 1,000 taong kapatid na Rodel. Na yun naman ang pinaniniwalaan mo ngayon. At pinaninindigan niya dahil yun ang pinangangatwiran niya, kapatid na Sani. Oo, tinanggap niya yon. Oo. Pero, hindi yun ang turo ni kapatid na Eli. May turo si kapatid na Eli, hindi yan sa Oo. talata na yan, sa 5:28 hanggang 29 ng 1. At di mo na nadinig yon dahil tiwalag ka na rito. Nung ituro yan sa kapatiran ni kapatid na Eli Soriano. Oo. Wala na siya rito, kapatid Wala na ka na Sani. rito noon. Yan yung turo na nadinig mo nung nandito ka pa, nung hindi ka pa natitiwalag, na ngayon ay ginagamit mo. Pansinin niyo po kung gaano katuso itong si Willie Santiago. Tutol ng tutol kay kapatid na Soriano, tutol sa ating samahan. Pero pagka wala nang maipandepensa, kapatid na Sani, gumagamit na siya nung kanyang natutunan Dito. nung nandito pa siya. Mm-mm. O ngayon, ang ginagamit niya ngayon, yung daw salitang at dito sa 5:29, kapatid na Sani, ng Juan, 1,000 taon daw ang pagitan. Yun ang kanyang ipinangdidepensa. Doon sa tanong natin, bakit napakatagal na ng pagitan nung 13:7 kung kay Kristo natupad yun, bakit yung 8 hanggang 9 hanggang ngayon wala pa? Yung malaking kapighatian, 2,000 taon na nakakalipas. Ang ginamit niya, yung at daw sa 5:29, 1,000 taon daw ang pagitan, kapatid na Sani. Napalpak pa rin. Bakit? 2,000 taon na nakakalipas. Hindi pa nagaganap yung kasunod ng 13:7 kung kay Kristo naganap yun Tapos sa Israel naman magaganap yung 8 hanggang 9 sa malaking kapighatian pa. Napakalayo. Lagpas na, di po ba?
Dapat mapansin natin yon. Ngayon, eto, yung sinasabi mo na yan, ang pagitan 1,000 taon, merong itinuro ang kapatid na Eli nung wala ka na dito, tiwalag ka na. Ito, hindi mo na ito narinig. Ito ngayon ang tutulan mo. Na yung 5:28 hanggang 29, yung at dyan, hindi 1,000 taon yan. Hindi mo na narinig ito Dahil tiwalag ka na Yan ang sama, kapatid na Sani, pagka umalis ka sa katotohanan. Kumbaga, yung pagpapatuloy na sikat ng liwanag, wala ka na. Hindi mo na masasagap yon. Ngayon, ito tutulan mo. Wala ka na nung maituro ito. Yung 5:28 hanggang 29 ng Juan, yung at diyan, hindi 1,000 taon. Bakit? Balikan natin ang 5:28. Ito po ang sabi ng Kristo. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Sabi ng Biblia, kapatid na Sani, lahat ng nangasalibingan. Lahat. Lahat na yan. Tandaan natin, pag sinabi ni Kristong lahat nga yun. Di ba? Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Ano mangyayari? At magsisilabas. Sino yung magsisilabas? Yung lahat ng nasa libingan. Kapatid na Sani, makakarinig yun ng kanyang tinig, yung lahat ng nasa libingan. Magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Sabay yan. Sabay Walang yan. pagitang 1,000 taon dyan. Yan ang hindi mo na narinig. Hindi niya Tutulan na alam mo. yun. Kaya ito si Willie Santiago, invento lang naman itong kanya Kahit i-apply mo rin yung sinasabi niya, kapatid na Rodel, na 1,000 taon, hindi tatama. No? Oo. Sa kanyang pangangatwiran. Kung yung at dun sa 13:8 ng Zacarias, 1,000 taon, hindi tatama yon. Kapatid na Rodel. Oo. Kahit saan mo daanin, sa kwento niya, at sa tunay na kahulugan na sinasabi ng Biblia, hindi siya tatama kahit saan Wala talagang tama ito, kapatid na Kaya Sani. walang tama Bakit? Madilim na po kasi isip nitong taong ito mga kababayan. Hindi na ito makakauna dahil nga tiwalag pagka tiwalag ka, palagay ko, hindi palagay. Kahit madinig mo pa ito, hindi mo na maintindihan dahil bulag ka Diba kapatid na Rodel? Oo, kaya dito po sa puntong ito, kapatid na Sani, wala yung kanyang pangangatwiran na gumagamit ka pa ng at 1,000 taon. Hindi pa rin lalapat dahil 2,000 taon na nakakalipas. At ngayon, yung naituro sa aming hindi mo na narinig, yun ang tutulan mo. Yang at na sinasabi mong 1,000 taon, hindi 1,000 taon yun. Sabay yan, kapatid na Sani. Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Hindi sinabing ang lahat ng nangasalibingan na makaririnig ng kanyang tinig. Hindi. Oo. Definite. Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang nagsigawa ng mabuti, sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama, sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Sabay yan. Yan ang tutulan mo. Na naituro sa amin, hindi mo na narinig dahil tiwalag ka na sa pagsasama-samang ito. Yan po ang dapat nating maintindihan. Tutuloy po tayo, kapatid na Sani, dito sa kanyang mga ikinakalat na lagim sa ere.